Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi. Network News. Kakampi Network News. Lunes ngunyan, Agosto 25 taon 2000, tama, 25? 26. Agosto 26 taon 2024. Panibago na naman pula sa kalendaryo, nidulita ngunyan deklarado bilang official holiday sa pag-commemorar ka na National Heroes Day. Liwati hatod niya mo sa indo, mga nagbabagang bareta, abay, dili po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarabay kita lang tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asinban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarampong kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online. Hali po din sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya bago ko po si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Erot mga bareta ngunyan sa Lado Nasyonal. Nagpapatalid ang Department of Health na posibleng magkaiguan ng dengue outbreak kuliban sa pagparadakol kang kaso na tinatamaan kanay. Sigun kay Health Secretary Teodoro Herbosa, dakula ang itilaas kan kaso kan dengue pun kang Hulyo sagud kan Agosto kung ikukumpara sa parehong bulan karakterikod na taon na. Sigun pa sa Secretary kan DOH, pwede magdeklara ng dengue outbreak ang mga lokal na gobyerno kung sa hiling nila nagdoble ang kaso kan mga tinamaan kan dengue sa saydang nasakupan. Tinginaw man subot ang pagnangko kan dengue, oras na tag-uran kaya ang epektibong pagi yung paglinig sa kapalibutan asin pagpalaob sa mga bagay na nakakaigwa ng tubig asin posibleng ginigimong tatagan kan mga lamok na may dengue virus. Dahil man pingin kumindar kan DOH ang pagbabakuna, inulita haloy ang pagkultaran kang pag-iiniksyon kang inot na dose asin second dose. Bagayon sumot pagbabakuna, oras sa mainit ang panahon, tangani magkaigwa ng proteksyon. Oras pa nagabot na ang dengue season sa tag-uran. Kinumpirman kan Department of Health ang nanapagdesisyonan ng World Organization na ipabulos na muna sa Africa ang bakuna kontra monkeypox. Yan matapos na mag-urulay ang WHO asin mga eksperto sa enterong kinaban. Katoyung gani na makontrol ang pagwarakan virus. Sa imong gani, tinawandong kang Health Secretary na si Teodoro Herbosa na nakapila naman ang DOH para sa bakuna na pigtagama para sa Pilipinas. Sa ibang bareta niya tungunan, binangga asin pinalibutan kang water cannon kan mga Chinese Coast Guard vessels ang BRP Dato Sanday kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasugman Domingo, Agosto 25. Una alas 10 sa ibigin ng pagkaaga, binagat na sumot ka mga Chino ang Philippine vessel na nasa 10 nautical miles haralis sa Binasyola. Sagod alas 12 pagkapon, ang gitgitan sa asin pagbabanggaon kan Chinese Coast Guard. Nilampas 5 beses ang BRP Dato Sanday. Pinalibutan pa kan CCG 3104, 4102, 25555, 21551, asin nagkapira militia vessel ang BRP Dato Sanday. Asin sa sabay-sabay na inatake kang water cannon na tinatarget ang navigational equipment kan sinambit ng Philippine vessel kang BFAR. Batandaan na ang Chinese Coast Guard 21551 yung buminangga sa BRP Bagakay. Lagi rason kan dakulang labot sa barko kan nagtalikod man na Lunes ni Mamagahon. Ini barang inot na buminangga sa BRP Dato Sanday kasugmang pag-aaga.
Sa iba pa mga baretang unyan, dakulang posibilidad na nagpapaipli o nagatago sa irarom kan daga si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Iyan sinabi ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Loren III kasunod kan ginibong pagsakyada asin paghalughog sa 30 hektaryas na compound kang KOJC. Sigun Kitore, sa iwas kang compound kang KOJC, bagong harayo na may secret tunnel para sa sendang seguridad. Sa ibong 24 oras na paghahanap sa KOGC compound ay nagtrayumpuan mga pulis na bakwas si Kibuloy. Sigun Pakitore, mantiniro nakantabay sa lugar. Ang mga pulis asin nagatrabaho nin shifting sa paghahanap. Sabi pa kan Regional Director, dakulang angat sa mga search team ang hiwas ka mga individual na nasa KOGC compound. Araal daw ninda. Hahanapon lalo naadala nila ang layout kan lugar na nasa 1/4 pa sana kan lugar ang nasurod ka mga autoridad. Abuton man sa 2,000 na pulis ang binugtak kapon pakalit na Sabado ni pagkaga para halughagon ang compound asin hanapon si Kibuloy. Inarito naman ni Tore ang sa mga tauhan laban sa informasyon na planong tabangan ng mga miyembros kang KOGC si Kibuloy para maidulag sa compound. Mientras tanto, pigninuman ni PNP Public Information Office Chief asin spokesperson Police Colonel Jean Fardo ng pananakyada bakong mapanapit sa sarong sekta o simbahan asin bakong ba rin pang-iipit sa silang religious freedom. Gusto sa naman nilang iserbi ang warrant of arrest na pinaluwas kang korte labang Kikibuloy. Dahil man subot maratawaran ang suporta sin proteksyon na itinataw kang Kikibuloy kan mga taga-suporta kani. Pangapunan ni Fardo Kikibuloy, inistansyan sa mga supporter asin atubangon ang kaso asin magsugo na katakod kang warrant of arrest halin sa korte. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 16 minutos po magkarampas ang oras lalo 5 ng pagkaga. Ang tabihan po at yan ang mga report sa mga pagkaliba sa luwas. Sa mga naghahanap kan sa muyang video sa muyang FB Live, pasensya po kamuta nagkaigunin problema sa muyang camera ang ginagamit sa studio para may video sa muyang broadcast niya na pagkaga. Sa iba pa mga bareta, igwara sa nang sagkod Oktubre 3 ang mga miyembro kang Philippine National Police para baklason o tanggalon sa ilang unauthorized tattoos. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Gerald Ace Pilare, spokesperson kan Police Regional Office luban sa Central Visayas, na ang mga may tattoo ang magastos sa pagpapatanggal sa mga ini. Anday ma-comply sa mandato kang PNP, katampad kan neglect of duty as in o irregularity in the performance of duty. Kalat likod na Hulyo 3, nagperwas ng memorandum ang PNP sa pagtanggal o pagpara ka mga tato ka mga pulis. Tinawan ka na sabit na memorandum ning sagud tulong bulan o sagud Oktubre 3 ang mga ini para magsunod. Sigun pa Kipilari, ang mga deautorisadong tato, yun ang mga maikonsideran na extremist, racist, discriminative, as in promotes violence. Sa ibong kani, ang ibang klaseng tattoo na may pagkaaram sa kagayunan arog kang eyebrows, eyeliner o lips tattoo. At ay magkabali sa pulisya kan PNP. Alas 5:17 ang oras yatong ganyan. Aramon tayo na mga bareta maghalis sa mga pagriban nato sa luwas sa digdi po yan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Proseso sa pag-inumirar sa census mas madali kung igwang national ID. Bareta halikin Maiko Garcia. Maiko.
Ipinahayag ni Mr. Raul Aspe Jr., Provincial Statistics Supervisor, kang PSA sa Camarines Sur na mas epesyente asin madali na ang pagkukudusir ng census ngunya na taon kung ikukumpara ang mga nakaaging periodo. Estimated 10 hanggang 15 minutes na ang pagkuha kang mga impormasyon na sindatos dangan mas mapapadali subot kung igwa ka ng national ID. Sa mas modernong equipment gamit si mga mga enumerators, ikusida ng application sa ilang tablet, i-scanin the QR code na nasa ID card, maluwas tulos si mga basic information. Dumanda, dagdagan na lang sana kan iba pang impormasyon, arug ka nga kung pirang oras ng trabaho, anong tinapusan, asin pangarangkan si mga aki, asin kung igwa pang pagbabago sa periodo kung 2021 hanggang sa presente. Nilinaw ni Aspe na kung dai pa nag-aabot si mga national ID cards, pwede man da mag-download online kan si digital ID sa website na national-id.gov.ph. Hagad kang PSA kamsur sa publiko na magpartisipa sa kinukundusir na census asin maglikay sa mga peki o pamalo-malong mga enumerators hagadan ng ID for verification. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa naman na lalaki, inarestad duman sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur, dinuli sa droga sa sarong bypass operation. Report na yan, ali kay Mike Gravito. Mike! Maglapas kang Section 5 and 11 kang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kasong kinakaatubang niyan kan sarong 25 anyos na lalaki duman sa Banuan kan Sipokot, Camarines Sur matapos na ini ang mahulog sa epiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 7:41 ni Banggi duman na sa barangay San Isidro Sipokot, Camarines Sur kan ikondusir kan persa kan Sipokot Municipal Police Station katuwang ang mga tauhan kang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company sa supervision ni Police Major Jason Andres ang nasabit ng bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong persona na pinagbistong si Dan, residente kan barangay Kalagbangan duman sa Banuan kan Sipokot. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matrimpong nakabakal sa target din sarong pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items duman na ini pinagdakop kan mga naka-standby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng persona na bawi sa sayang posisyon. Iyon sarong pedaso kang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang duwa pang pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Sarupang personang imbulto sa illegal na droga, arestado man duman sa Banuan kang Balatan, Camarines Sur. Bareta haliki Junel Cuba. Junel! Junel! Babalikan natin ang bareta ng haliki Junel Cuba at yan! Sa iba pang bareta kung dyan sa Senado Nacional, nakapunan ang Department of Health sa mga lokal na gobyerno na dahil basta magpanawas ng abiso manungod sa impacts na mayong bastanting scientific evidence. Sigun sa DOH, kanakol helang sa kublit na pwedeng mamaluan na impacts arog kan chickenpox o herpes, asin herpes. Kaya subot na ma-detect ang inot na kaso kang impacts kalitirgod na Hulyo taon 2022 kanakulasin ng narasibi na mga pinudahan na kaso kang impacts. Nangapunang paman ang Department of Health sa mga biyembro kan media balansyon ang pangaipong mag-report na marikas sa pangaipong maging tumpak o tama susug sa siyensya taganing daiman magkausa nin pagkaribong asin pagkaditkan publiko. Balikan tayo muna bareta maghaling hunyan ki Junel Cuba. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarong 28 anyos na persona duman sa Balatan, Camarines Sur, arestado huli sa illegal na droga. Report na yan, haliki Junel Cuba. Junel! Miyembros kan 28
PNP duman sa talata na Kamara de Sur sarong drug pusher matapos na di-serbihan din search warrant kan mga autoridad nangyari at banda dadakop di bandang alas 11:40 kasus bang pagkaagas sa Barangay Sagrada Balatan Kamara de Sur subject Jose alias Budoy 58 anyos may aguba kan kabaryong lugar sa pag-search kan ng mga autoridad kan search warrant na kuadat ninda siyamba na pinasong plastic sa siya na may lauka ninda shabu asin banda mga draga para pernalyas na suspek aloy nang tinatmaman manan kan mga autoridad ni nulik kulog pa yun sa indang lugar sa pagpariwas kan ipinagpapangalat na pulong ang mga nakumpiskar na mga ebidensya kapot kan PNP duman sa Balatan nakakulong na suspek sa rasampit ng ipatura ngunya na pagkaaga nakatalaan na i-inquest na suspetsado sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa Kakampi Network News Jonal Cuba, kakampi mo. Thank you, Junel, sa ibong bareta. Hariyan sa ibong location sa mga oras na ini. Alas 5:24 ang oras gunyan. Sa iba pang bareta kung sa Radyo Nacional, Pigdi Grande, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, ang mga aligasyon na gagadaran ng kuryente o puputulon ang supply kang kuryente asin tubig sa loob kang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Bantinido pa manggirari ang nagkaparabiyembro kang PNP sa lugar pasado sa mandato kang warrant of arrest na pinaluwas kang korte laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Marbil, paragos na susundon kang pulisya ang mga prinsipyo kan diretsong bantao sa paragos nindang pagmawot na arestoron na si Kibuloy. Sigun pa ini ki Marbil kan magpapod ng press conference sa kasugma duman sa Davao City. Mientras tanto mga tugang, intero man ang pigkunidad ni Vice President Sara Duterte at subot gross abuse of police power sa ginibong operasyong kang pulisya para hanapon asin arestaron ang wanted na Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Sa rumpayag sinabi kang Vice Presidente, nanawa na nga ni dahil niya kinukontra ang implementasyong kang warrant of arrest. Bako man kaako-ako ang subot na violente sa mga sibilyan at sa mga miyembro kang religious group. Matandaan pong karakterikod mga agahon na mahaba sa 2,000 na mga pulis ang naglaog asin nagpalibot sa KOJC compound takaling iserve ang warrant of arrest sa wanted na si Pastor asin mga kapwa kani akusado. Sa uri naghagad man dispensa si Duterte sa mga miyembro kang KOJC na inilok niya subot na iboto ang running mate kani kan 2022 na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano bang koneksyon ni Marcos duman sa warrant of arrest sa kaso ni Kibuloy? Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, lalo pa nagdadako ang mga haralangkon opisyal kang gobyerno na pinagtutubunan may nangyaring sarabuatan sa pagkuntanan ka nagkaperang ahensya kang gobyerno para makadulag ang tinanggal ng mayor kang Banban Tarlac na si Alice Go. Inot naman na pinaluwas ni Senador Risa Ontiveros ang posibleng kapabayaan ka mga law enforcers kaya nakadulag si Go asin ariba pang pagriba na sinasabit sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Para man kay Senador Sherwin Gatchalian, saka na sana naisa publiko na naghalit na sa Pilipinas siguro sa rumbulan po na makadulag ini, mantang may ibang ahensya kang gobyerno na dati nang nakaaram sa pagdulag kan tilanggal na mayor. Tinawan doon ka Senador na nagluluwas na itinago kang Bureau of Immigration ang paghali kan mga nasambit ng individual kay Baranan ay parang nahaloy na ibalik sa Pilipinas na sinda Cassandra Leong asin Sheila Goo bagay na kaipuan subot ba imbisigran. Para man kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, igwan dapat manimbag sa nangyaring kapabayaan kaya dagos na nakaluwas sa Pilipinas ang pinalayas na alkalde kanang talikod na Lunes piga buyagyag ni Senador Risa Ontiveros na nagdulag na si Alice Go na binibisto bilang Chinese National Goa Huaping. Kanagtaligod pa July 18, pasiring Kuala Lumpur, Malaysia. Haling Malaysia, naglupad subot si Alice Go, pasiring sa Singapore kung saan nakipagilingan siya sa ama na si Go Wajansyong
ang ina na si Liu Wingyi, lalaking tugan na si Wesley Go asin ang businesswoman na si Cassandra Ong. Ang sinasabing representante kan sinakyan ng Pugo Hub sa Porac, Pampanga, ang Lucky South 99. Pasado man sa pinakauling report ng Bureau of Immigration, sa presente nasa Indonesia pa si Alice Go. Sa nasyong kang Indonesia man, nadakop ang sayang tugang na si Sheila, asin ang negosyanteng si Cassandra Ong, nangunyan na naibalik na sa Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, matugang, preparado na ang Senado sa pagbabalyukan kustodiyan ni Sheila Go asin Cassandra Ong. Sigun ki Arnel Jose Banyasa, ini matapos na siguruhon ka National Bureau of Investigation na makahampang ang duwa sa pagdangog kang binilog na tri-committees duman sa Senado. Ang komite, sabi pa ni Banyas, tagapagtaram ka Senado, papamayuhan ni Majority Leader Aquilino Coco Pimentel III, ang nababayo kang Committee on Justice in Human Rights. At aba ni Pimentel, sinda Deputy Minority Leader Rizal Tuberos, kang Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, asin sila Rafi Tulpo, kang Committee on Public Services. Katakot sa pagkapalawas ng 3.6 billion pesos na pundo kan Department of Information and Communication Technology, pinapasiguro ni House Committee on Information and Communications Technology Chairperson, Congressman Toby Chanco, na maging mas magayon ang Free Public Wi-Fi Program. Ipinahid ni Chanco na dapat sundon kan DICT ang direksyon na sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address na nagtutulod kan digital transformation sa nasyon. Tinawandong pa ni Chanco ang importansya kan papel kan DICT takaling maabot ang pangitulugan kan Presidente kan Pilipinas asin ka sa komite na matauning suporta takaling epektibong maimplementar ang programang Free Wi-Fi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan, mga tugag. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Babalik kita dyan. Babreak lang kami sa pagpare-parago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kita po paragos na antabayanan live sa broadcast kan 99.9 WEB-FM Kamsur. Hali po dyan sa Rinconada area. Antabayanan naman kita sa KM Kakampi Partido dyan sa Partido area. Asin man sa BBS-FM sa Daga City. Oy, last din ko dyan kang kuya na, long weekend. Ganyan pong Monday. Hulit holiday ko dyan. Kaya duman sa mga gusto pang enjoy ang long weekend. Last nang ganyan na Lunes. Si iba papuruli na, paragal na, manang panggastos. Nakatunganga na. Problemado naman yung pansap na sa agang Martes. Kung saan balik laog sa opisina, particularmente sa lado ng mga taga-gobyerno, asin man sa mga eskwelahan sa pampubliko. Alas 5:30 yun, babalik po ang Kakampi Network News at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tubalas, lapas, Kakampi mo. Kinumpirman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinatawaring 18 bulan na suspensyon Kamparasyo Malacanang si Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernosa. Iniuliman sa ginibong direktiba ni Bernos na i-lockdown ang sarong ospital durante kang kasagsagang kang COVID-19 pandemic. Si Bernosa ang nagserbing gobernador kang Abra kamparaw na ito. Ang suspensyon panungon sa abuse of authority sa raram kan local government code. Mentras tantong groundsman kan lakdang ang pagiging conduct and becoming of a public official pasado man sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagtaram na ang Commission on Human Rights may koneksyon sa mga naging insidente sa piglansar na operasyon kang Philippine National Police sa PRO 11 sa pagsiserbi kang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy on karakteriko na Sabado, Agosto 24 sa Davao City. Sa sarong payag, sinabi kan CSR na
Ibitaran subot ka mga taga-suporta ni Kibuloy na mangharas ni mga sibilyan na ginagampanan sa naman ansay na mga responsibilidad. Ini katakod kan sarong insidente na sarong special investigator halis sa opisina kang CSR Region 11. Pinatalidan subot kan mga miyembro kang Kingdom of Jesus Christ. Mientras tanto, pinapagirumdumpamang kang komisyon ng PNP-PRO 11 na sa good na mapapwede iwasan ang paggamit ng unnecessary force as in violence sa silang ginigibong operasyon. Dagdag pagkakahensya, magkakarigo sa naman magsunod ang duwang partido sa due process kan lay as in respetohon ang mga nasusog sa konstitusyon kang Pilipinas. Naisalbar ka mga otoridad ang duwang individual na pinagtutubo ng biktima ng human trafficking sa kasagsagan kan pananakyada sa compound kang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, mentras ipigsiserbi ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sigun kay Police Major Catherine De La Rey, spokesperson kang PRO 11, ang babaeng naisalbar ina na pinariskyo kan sayang mga aki na taga Bidsayap, Cotabato, nasa 21 anyos man. Ang lalaki na hinagad ka sa ibang magurang sa Samar. Ulit na habo-subot siyang papulion. Halin na subot gustong maghali sa KOGC ang duwa alagad pinupugulan kan mga namamahal at digdi. Ang pag-rescue nangyari kasabay kang pag-serbi kang warrant of arrest kay Kibuloy. Sinapat na kapo kan akusado kan Police Regional Office 11 sa tabang kan Department of Social Welfare and Development DSWD. Dinara naman ang duwang biktima sa opisina kang regional o sa RWCPD 11 para sa entrevista sin documentation. Mientras tanto, pinigaraman ni KOGC Legal Counsel Attorney Israelito Terion ang aligasyon na sabit ng KOGC sa human trafficking. Nagapila rin sa PNP na untuko ng harassment ulit mayo subot sindang diretso na magtidir sa KOGC compound. Siguro kung sarang ordinaryong tao na may warrant of arrest, halin na nadakop sa sarong compound o sarong residensya. Pero pag-araw ka rin mga religious leader, mga ma-influensyang tao, garo masakit, madakop. Kada ako nakikisaw-saw. Alas 5:44 ang oras siya tungunyan, lampas ang gatos na buhay na urig, gikan sa Tulong Banawaan, Batangas. Ang kinupiskar ka mga autoridad matapos ang mga ini masabat sa checkpoint. Asin ibabiyahe, ninmayong bastanting dokumento na ipinagbabawal sa probinsya, uliman sa panagos na banta kang African Swine Fever. Sigun sa report kang Batangas Police Provincial Office, erot na nakumpiskar alas 6 ng pag-aaga, ka mga tawan kan Office of the Provincial Veterinarian kaiban ng PNP sa Animal Inspection Checkpoint ang 39 buhay asin sarong gada na urig sa Star Tollway sa Barangay San Rafael, Santo Tomas City. Mientras tantong nakakarga sa sarong truck asin dadarahon kuta sa probinsya kang Bulacan. Linapag pa mga ini ka mga otoridad matapos na magpundo kan sitaron sa checkpoint sa entry kan tollway sa Ibaan, Batangas. Aras 10 man ng pagkaaga kan masabat man ang sarong delivery van sa Animal Inspection Checkpoint sa Barangay Lapu-Lapu, Ibaan na may karga 17 buhay na urig. Haliman sa Barangay Layla, San Juan, Batangas, dadarahon man kuta sa Cavite. Mientras tanto 8 buhay man na urig ang na-discovery man sa sarupang delivery van ang kinumpiskar sa sinambit ng checkpoint mga alas 5:20 ng pagkapon. Sa Banuan kan Bawan 38 urig kargado sa delivery van ang nakumpiskar mientras ibabiyahe sa barangay nagbabiyahe sa barangay Manghinaw 1. Sa San Juan, Batangas, 9 na buhay na urig na nakakarga sa duwang tricycle asin dadarahon sa slaughterhouse sa barangay poblasyon ng binagatman ka mga autoridad. Sigun sa Provincial Veterinarian asin PNP, dahil masiguro kung kontaminado kang ESF ang kinumpiskar ng mga urig, alagad binagat na mga ini, hulit na mayo mga bastanting dokumento kan sa indang pagbiyahe. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko na matugang alas 5:46. Balikan tayo mga bareta halis sa lawas. Sarupang persona arestado sa drug bypass operation dyan sa Sipukot, Camarines Sur. Report tali kay Mike Rabito. Mike.
Ginahapi-hap ng unyanin malipot na rehas sa karsel kan Libmanan Municipal Police Station ang sarong 44 anyos na lalaki na pinagsabi kan mga autoridad rank number 6 Municipal Most Wanted Person sa Manuan kan Libmanan, Camarines Sur matapos na siya ang madakop kan mga autoridad sa bertud kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan husgado. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 4 ng hapon duman sa barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur kan ramalan kan kapulisan kan Libmanan ang persona kan sarong alias Mario 44 anyos residente kan barangay San Isidro na unambita ng Banuan. Si Mario ang naatubang sa kaso nga 3 counts nin acts of lasciviousness asin igwa ni napiansa na nagkakantidad 150,000 pesos kada sa kaso na ipigil komendar Anues para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Thank you, Mike. Sa sayong pareta, manangod sa sarong Municipal Most Wanted Person, bago itong sa drugs. Municipal Most Wanted Person sa Libmanan ang inaristar. Sa iba pa mga report, halingod yan sa mga pagriba sa luwas, dredging sa Salog Canaga, pinuuna na ang preparasyon o para man sa preparasyon sa paragadang na selebrasyong kampiesta. Pareta halikin Baiko Garcia. Kinagpilig ko na Biyernes, ginibo na ang dredging sa Naga River kung saan kinakalot na ang dalnak dangan pinapalarong pa ang salog sa syudad. Sa PIDCG Santua kang Naga Enro River Maintenance Unit, isinabay na kan lokal na gobyerno ang pagkalot. Mantang sinasagibo nila ang weekly clean-up kada Biyernes. Ngunya na nag-activate na ang kada sektores kan Joint Operation Center, kan lokal na gobyerno asin Archdiocese kan Cáceres, mas binabantayan nila ang kamugtakan kang salog, tanganing masyerto na safe sa aldaw na agyan kan pagoda ang salog Naga. Nagpapasalamat man ang sayang Team Enro sa DPWH Bureau of Equipments sa pagpapasubli kan gamit sa dredging, pati naman sa mga pribadong grupo na matabang sa sayang sa river maintenance kunya nakasiributan sa bulan na Septembre. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you mga pagriba sa mga report hali sa luwas. Oras siya matugang alas 5:49 po ni Bagaga. Sa iba pa mga baretang ulyan sa Radyo Nacional, may mapasiring si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City para panginutan ang selebrasyon ka National Heroes Day ngunyan daw. Ang tema kan selebrasyon ngunyan na taon, kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. Ginugirumdum ang aldaw ka mga heroe kada huling Lunes ka ng Agosto para girumdumon ang sakripisyo ka mga nagtunod kang libertad o katalingkasan asin demokrasya kan Pilipinas. Ang Presidente parati lang inutan sa mga seremonya arog kang pagdulot ng burak sa libingan ng mga bayani kung saan nakalubong ang kadakol na heroe asin mga soldados ka nasyon. Apura kay Presidente Marcos, pati nilma si Defense Chief Gilberto Teodoro asin Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Sa mga nakalis na minsay, inaalok ang Presidente ang mga Pilipino. Namantiniron ang pagkakasaro asin sararong magmaigot para man sa kapakanan kan sa tuyang nasyon. Balikan ta bareta halingon dyan sa lawas. 4 na persona arestado niluli sa illegal na sugal dyan sa Gain sa Camarines Sur. Report na yan halik kay Junel Cuba. Junel! Takot kan mga membros kan na pulis tuman sa Banuan kan Gain sa Camarines Sur, anapat na persona na involved sa pagsusugal. Inaresta rin kan na tropa kan intelligence group kan PNP dyan sa Banuan kan Gain sa Camarines Sur. Padang alas 5:15 din na paghapon kada sugma tuman sa palibot sa Camarines Sur. Kung sa ina di kinabutan kan mga autoridad na pagmasuspeka kanang susugal at mga ini iyos adyang arma city ato sa alias Redo 42 anyos alias Ivan 25 anyos asin alias Tapi 38 anyos Pulga kadang-kadang sa aktivismo pada para ng Alpuringa dyan sa Banuan Tergay sa Camarines Sur at naging naaktuan ka na autoridad na nagsusugala ng Pusolia na Piskara sa nakakit ng
at iyo ang ginagapit na para sa pagkaksukan at nagkakapat mga parapernalyasa gamit sa pagkasusukal. Dering banda nakong dispar at kaya na nag-aabot sa 290 pesos at ang lasang kitna na pagkakatabuga sa mga suspect na buharapan niya dahil pinagkaabot ng informasyon sa mga sibilyante at sa buhod na nag-nagligwanin rampakting sukal at sinagkit ng residensya at mga naiyaon ng yaman na gulong sa ibatura ng pulisya sa Banuang Tengay sa Cordisura sa nga tanbaning pagkalgas sa 2016 auto o anong pinag-aabot na illegal dumping to. Para sa Kakampi Network News, Junel Tuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 7 minutos antes magabot ang oras na alas 6. Depensa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang sarili sa nagwarak na TikTok video na ipinapahiling ang kumprontasyon nila kan sa babae. Sa palawas na pahayag ng opisina ni Estrada, napaganaman na nangyari ang insidente kada talikod na Abril 18 sa barangay Batis sa San Juan City. Sigun kay Estrada, nagpadala siya ng tabang para sa mga biktima ng kasalo sa lugar. Alagad, habang tugutan ang sayang mga tauhan na ibariwas asin ang tabang pinansyal sa ibungkan na mga pakiulay asin paliwanag. Sabi pa ni Estrada, igmaray niya ng personal na magpasirin sa lugar asin nakampang niya ang babae na sa video na nadangog na nagsabing porket senador kayo. Ipinawarak pirang oras matapos na ibasura arasabit ng video pinalakop pirang oras matapos na pawaran sala siya kang Sandigan Bayan sa mga kasong direct as in indirect bribery katakod sa pork barrels scam. Pinapatabang na kan nagkaparang kongresista si dating Presidente Rodrigo Duterte tanganay maarestar na ng mga otoridad ang amigo kaning si Pastor Apollo Kibuloy, founder kang Kingdom of Jesus Christ na naampang sa mga kasong kriminal. Kasabay kani sinuputaran kan mga leader kang Kamara ang pahayag ni dating Senador Laila de Lima labang ki Duterte. Kinundiran ni de Lima at aging pahayag ni Duterte na igwang mga diretsong natutumakan sa pagsakyada ka mga pulis sa KOJC compound sa Davao City. Mientras tanto, nag-uyon man ang nagkaperang kongresista kay de Lima na ang operasyon basado man sa lehitimong kasugwang kang korte. Si Kibuloy ipinaparestar uli sa kasong child abuse, sexual abuse, asing qualified human trafficking sarong non-bailable offense. Sigun man sa sarupang kongresista bilang sarong dating presidente dapat manginutan si Duterte sa pagpapautob kan lay. Nangapunan si Bayan Muna Party List Chairperson Lery Colmenares sa Administrasyon Marcos na mapundohon ang implementasyon kan monetary fine sa mga bihikulo na may invalid radio frequency identification devices o insufficient load balance. Sigun kay Colmenares, invest na dapat tutukan ng gobyerno ang pagkataon ng accessible transportation. Yan tas tanto nagutubon man si dating Bayan Muna representative na nasa bitalakdang anti-people asing kagabatan sa mga motorista. Mientras tanto, sinabi ba ni Senadora Grace Poe, dapat pagpasararom sa test of reliability ang mga RFID kasunod ka mga reklamo sa mga motorista na dahil mabasa sa ng RFID sticker sa mga tollways. Sabi ni Poe, ilian erot na dapat gibon bago magpataw ng monetary fines o multa sa mga motorista. Mientras tanto, mga tugang, sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, siniguro kang Armed Forces of the Philippines na maparagos inda sa pagpapautob kan sa ilang misyon sa West Philippine Sea sa ibong kang paragos man na pangipit kan China sa exclusive economic zone ka nasyon. Sigun ki Deputy Chief of Staff Lieutenant General Sen Gairlan, magpaparagos ang sa ilang mga misyon kung kaya kinakaipon nindang suporta ka na naman ang Pilipino. Sigun saya, daw anong mangyaring insidente, paragos ang sa indang misyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya paragos ang pangapunan nila
sa mga Pilipino na sinda suportaran. Matandaan, binangga asin binumba ng water cannon ng China Coast Guard ang BRP Dato Sanday kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa harani sa Skoda Shoal. Sa sarumpayag, sinabi kan CCG na ang BRP Dato Sanday illegal na naglusob sa teritoryo kan China asin paragos nagrarni sa inda mga sasakyang pandagat sa sarong peligrosong pagi. Bago sir ang BRP Dato Sanday ning humanitarian mission na halis sa hasa sa Shoal taganing magatod ding diesel pagkakana si mga supply na medikal sa mga parasirang Pilipino sa Scuba Shoal. Ang hasa-hasa Shoal, manunuparan 60 nautical miles halis sa Palawan. Anagan, sinabi kan National Security Council na ang mga lunad kan PRP Dato Sanday anas man salbado. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Natapos na ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang 24 oras na pagkakapreso o pagkakadetenir sa detention facility kang House of Representatives matapos siyang i-contempt kang Quad Committee huliban sa pagputik. Sigun kay Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, overall chairman kan Quad Committee, preparado ang komite na patawan ni mas magamat na kastigo si Roque kung liwat ining magibo ning idapod na contemptible act. Biga nadawan man ni Barbers, napatunayan na kang Quad Committee na mayong hearing si Roque na itatindiran sa Manila Regional Trial Court nasayang ginibong rason sa day pagkatindir sa inot na pagdangog sa Bacolor, Pampanga ka nagtalikod na Agosto 16. Pigdipinsaba ni Barbers ang nakdang kang Quad Committee laban kay Roque. Dawa naghagad na iniling dispensa sa nagpaliwanag na naribong siya sa petsa kang hearing kaya dahil siya nakatindir. Sabi ni Barbers, importante ang pagiging patas as in consistency sa sayda mga aksyon. Ulita, kung bako, dahil sinda pagtutubunan kang publiko. Mientras tanto, bigahalat pa ang mga masunod na hearing na imbitado gararay si Roque. Pinapaimbestigaran ni Land Transportation Office Chief Digor Mendoza II ang nasa 33.8 milyon pesos na kantidad ng breath analyzers na binakal kan 2015 as in 2017 na dahi managamit. Sigun kay Mendoza, nagkukulisina sila ng imbitaryo as nagluluwas na 288 sana. Sa 756 na units ang pwedeng pakarayon o i-recalibrate. Nagluluwas na ang ilot na batch kan 150 units kan breath analyzer kan 2015. Pinakal sa kantidad na 68 pesos kada saro. Mientras tantong ang ikinawang batch, lampas 600 units binakalman sa kantidad na 38 pesos o 38,000 pesos ang kada saro. Inibo ang pagbubusisi para maraman kung maging mas praktikal ang pagbakal ka mga bagong breath analyzer kaysa pakarayon o i-recalibrate ang mga ini. Ginagamit ang breath analyzer sa mga driver na naimpulto sa aksidente, tanganing maaraman kung ang mga ini yaon sa impluensya ng arak mientras nagmamaliyo. Pagsiguro pa rin Mendoza kung babakal ang LTO ng mga bagong breath analyzer, maging transparent ang procurement process. Sa mga ultimong balita niya tungkol yan, kakasuhan ka ang Philippine Competition Commission, PCC, ang 12 kumpanya asin mga individual na importer kan sibulyas uliman sa pagbalga sa Philippine Competition Act. Ini ang ibinabot kang PCC sa ilang memorandum kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kasimbagan sa sayang direktiba na napago na singkasuhan ng mga dahilang susunod sa patakaran kan gobyerno na ginawa sa investigasyon asin nakalap na ebidensya kang PCC. Nakinontrol kan 12 kumpanya ang 50% kan volume kang imported na sibulyas sa mga panahon na kaipuan na maray ang sibulyas na sarong malinaw na pagbalga sa anti-competitive agreement asin ang diretso na kastigo sa Philippine Competitive Act. Nagsarabuatan subot ang 12 kumpanya taganing mabawasan ang kompetisyon sa merkado na ang resulta mga konsumidor ang nagsapo uli sa naging halangkaw ang presyo kan sibulyas. Bigyan kami narapamang kang PCC Enforcement Office ang 2.4 billion pesos na multa laban sa 12 kumpanya sin individual. Matandaan, pigsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa PCC sa sayang State of the Nation Address kan nagtalikod na 2023, lapago na singkasuhan ang mga smuggler as in hoarder na impulto as in pagpaparasot ka mga kontrabando sa nasyon as in nagpalga sa anti-competitive
practices. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugan, 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mabreak giraray kami na dyan sasabuhin pagbalik sa ganawang parte ng mga bareta sa Kakampi Network News. Ang tapiaran po mga baretang hali sa mga kakamping radyo, mga kaibanan niya ito. Ang mga bareta hali dyan sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkunada. Mga baretang tinipon man kan KM Kakampi naman sa Partido Area, asin hali sa PBS-FM 91.9 Sandaga City. Hindi lang yan sa mga baretang sa inunang tapiaran, amay, aldaw na Lunes Gunyan, Holiday National Heroes Day, August 26, 2024. Babalik kami. Atyan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. News. Network News. Oras kunyan! 8 minutos makalampas ang oras na alas 6 na pag-aga. Paragos kita sa mga bareta sa Kakampi Network News. Aramon tanangon yan ang mga baretang hali sa mga kakamping radyo. Erot mga bareta hali dyan sa Ringgonada. Tinipon kan DWEB-FM Kamsur. Kay barang tunaban si Benny sa Ditsara Desena. Benny! Abalos yun, sa detalyes kan mga barata, haliday sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Sa detalyes na kan sa tuwing mga barata sa lado lokal, 5 barangay, gikan sa Banwa Anabuhi, ang ipinaglaklarar na drug cleared free kan Regional Oversight Committee. Si Police Major Kenny Tantiado, an officer in charge kan Buhi Municipal Police Station, kay Banan an Municipal Core Team kan Banwa Anabuhi, ang mga punong barangay, ang PIAD Officer Asin Kinsing, Chief of Police sa Camarines Sur, na pinangnutan ni Police Colonel Berlio Olalia Jr., ang Provincial Director, kan Camarines Sur Police Provincial Office, nagatindir kan deliberasyon asin, deklarasyon kan drug-cleared, drug-free barangays na ginibo, kan nakalis na Biyernes, Agosto 23, 2024, sa Session Hall, kan sangunang palaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur. 34 mga barangay ang matrayampong nakapasar sa deliberasyon asin ipinagdeklarar na drug-free barangays kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. 5 ang gikan sa Banwa Anabuhi asin ang mga ini. Iyon Barangay Iraya, Barangay Santa Justina, Barangay Lourdes, Barangay San Rafael, asin Barangay Santa Elena. Ang mga members kan committee ba pinagrepaso ang inapad mga documentary requirements na ipigsumiter kan 5 barangay asin pinagdeterminar na ang gabos na dokumento nasa tamang kamugnakan. Asin ang Oversight Committee, kompresto kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Department of Interior and Local Government DILG, ang Philippine National Police asin ang Departamento de Salud na iyo ang nagsagibo ng deklarasyon. Ang mga barangay opisyalmente ipinagdeklara ng drug cleared sa pagikan ng dispersos asin aktibong pagtararbangan entre kan mga residentes, lokal na gobyerno, mga stakeholders asin ang municipal core team kan DILG, PNP, DOH asin kan MSWD. DWEB-FM at Ringgonada sa Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya, Erwin Del Castillo. Sarong medical caravan ang nakatala ang gibuhon sa pitsa 27 kan bulan na Agosto sa Banwaan ni Nabwa. Pre and dental mission ang gigibuhon sa Banwaan sa esporios ni Governor Luigi Villaferte, Congressman Migs Villaferte asin ni Congressman El Rey Villaferte. Katuwang ang lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa sa panginginot ni Mayor Fer Simbulan in koneksyon kan pagsilibrar kan linggunin kabataan sa bulan ni Agosto, nakipagkabangan sa programa ang federasyon kan kahubinsan sa Banwaan sa panginot man ni Arnie Sart. Yaon man ang suporta kan federasyon kan mga punong barangay sa panginot man ni Liga President Alnil Hernandez. Ang mga serbisyo na hatod kan Timuan Kamsur, Timuan Nabwa sa Banwaan ni Nabwa iyo ang mga minasunod. Free medical check-up, ECG, X-ray, ultrasound, random testing, blood sugar, uric acid, cholesterol, and urinalysis. Dental services, dental consultation, and tooth extraction.
refraction. Sa ophthalmology serviceman, yaon ang free eyeglasses, lens replacement, free visual actual test, free refraction test, free keratometry test. Alagad sa ophthalmology services, limit lang hasta sa 20 pasyente ang masiservisyohan kan ophthalmology service. Alagad, first come first serve ang mangyayari sa ophthalmology services. Para sa Kampimo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nakatalaan na gibon sa aga, aldaw na Martes, petsa 27 kan presenting bulan Agosto, ang blessing ceremony kan pinakaenot na mobile clinic kan lokal na gobyerno kan Banwa Anabaaw. Ini ang ipinag-anunsar mismo ni Mayor Jeff Beseño nagsabing ini ang pinakaenot sa historikan Banwa Anabaaw na magkaigwanin sa sariling mobile clinic. At ang blessing ceremony gigibon mismo sa Bao Municipal Covered Court. Sigun kay Mayor Beseño, ang sabi ng mobile clinic direktamente gikan sa pundo kan lokal na gobyerno na tagama talaga kan presenting administrasyon asin dakulang tabang para sa medical asin dental services kan mga taga Banwa Anabaaw. Ang mga serbisyo kay banan an X-ray dental laboratory asin ECG machine. Ipinapaabot man ni Mayor Beseño ang sayang pagpapasalamat sa gabos na nagtabang para man ma-realisar ang sabi ng proyekto ng an modern mobile clinic an available sa gabos na oras o na sa pangangaipo asin emerhensya o na sa pagdusir ng medical assistance na itinato sa Lambang Bawenyo. Ang sabi ng programa, kana blessing ceremony kan local government unit Bao Mobile Clinic, yaon ang presensya ni Reverendo Padre Danilo Ardison and Cura Parco kan St. Bartholomew Parish na yon mabindisyon sa nasabi ng mobile clinic kan local gobyerno kan Banwaan Anabaaw. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Yang tabi yun ng mga bareta, halidigi sa DWB Kamsur, ini ang sadit sana si Benedicena. Good morning. Thank you, Benny, mga bareta dyan sa Rinconada. Oras yata ko niya matugang. Ini ang Kakampi Network News. 14 magalampas ang alas 6 ng pag-aga. Isunod na mga bareta tinipunban kan KM Kakampi Partido Area. May bareta naman si Frank Sotero sa mga bareta. Frank. KM Partido Kakampi Network News. Kamping Juni ng mga baratang tinaripon gikan dito sa Partido Area. Rata sa kamot kan mga otoridad sa ron naman pinagkukonsiderar na drug personality sa Banwan kan Garcia Torena Cabaret de Sur. Ili matapos kan sa rubatrayin pong operasyon ng pinaglansara sa Banwan kan Garcia Torena sila sa bitan ng lugar. Basado sa report at Municipal Drug Enforcement Unit kan Garcia Torena Municipal Police Station sa pamay ni Police Captain Abraham Cortez, ang acting Chief of Police sa pagtabangan kan PNP Regional Office No. 5 ang arestaron sa alias Bernard, 46 anyos sa residente kan Barangay Harrison Proper, Garcia Torena Cabaret de Sur. Patapos na rin magpabakalin sa rumpilasong heat-sealed transparent plastic tray na may lawag na pinagtutubo na sabu sa sarog pusod buyer kung sa dinigribo kan nakalistal daw. Pagkatapos nila recover pa sa posisyon kala sa bitan ng suspitsado at 5 pampilasong heat-sealed transparent plastic tray na may lawag man sabu. Asin sa pinasong 500 peso bill na yun ginamit bilang buy bus money. Pagkatapos kala sa bitan ng transaksyon, tulos pa na pinaggrabalan ng mga otoridad na sa bitan ng suspitsado. Asin niyan na pinag-andamnan magkakaling konsultong isa sangsang kontra sila sa bitan ng suspitsado. Mientras tanto, ratsada na kan mga report gikan sa pag-iribag Radio Patrol reporters sa 8 parasira timbogban sa illegal fishing operation sa Banwan kan Garcia Torena o Banwan kan Presentasyon Cabaret de Sur. Detalles kan Barata, Radio Orellosa. 8 persona timbog sa pinagkakuduktang anti-illegal fishing operation na sarong paggalapos sa ordinansa municipal gobernador sa series of 2012 kana Banwan na presentasyon na Cabaret de Sur. Basado sa report ka na presentasyon na Municipal Police Station na pinapabayan ni Police Captain Marcos Espanya. Linuli sa sumbong kan mga residente na pakikipag-koordinar sa mga kapupulisan mapanapit sa nangyayari illegal na pag-isiras at kadagatan. Nasakop ka na Banwan ng presentasyon Cabaret de Sur. Tulos mo na nagsagibo din operasyon kontra illegal na pag-isira
ang Philippine National Police sa pamamagitan ni Police Captain Mark Navarro sa Espanya, acting Chief of Police ka na presentasyon ng Municipal Police Station, katuwangan mga bantay dagat na volunteers sa sinambit ng panuan. Sarong fishing boat na mayong pwedeng na riso, lunad ang 8 mga persona. Ang naaktuan ka ng autoridad na nagsasagibo ng iligal na paglisira sa taukan kadagatan, kana sinambit ng panuan. Kasabay man kanina kumpiskar man ang gamitin ng fishing net o kaya fish net o lambat na nagkakatidad na 150 billion pesos na pinagtutubunan na ikuanin o na kung saan ikuanin mga pirinong mga mataan lambat na kung saan magin ang paradit na mga tira ang nakakadamay sa sendang pagdakopnin na sira. Pinagapaliwanag pa kan mga kapulisan sa mga akusado ang rason kasi ng pagka-aristar. Atin na pinagapaabot man ang sendang mga kuna-kuna sa ina, pinagapaliwanag pa man sa mga ini. Ang sendan mga diretso sa detalyadong o kaya sa dialektong sendang naintindihan base man sa presentasyon. Nagpasalamat man ang presentasyon ng Municipal Police Station sa komunidad. Pero liman sa panagos na pagkikipagtabangan pa sa pahagiman ka na pagkataunin na valid informasyon para man sa pagmantiner kan pasurden kan sinambit ng banuan. Dugang na mga bareta o dugang na bareta para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, Agri Rice Organization kan Barangay Bataan Tinambak Camarines Sur nakaresibin ng total na 900,000 na cash grant gikan sa DSWD Pabana Sustainable Livelihood Program. Detalles kan Bareta Dads Prado. Ang Department of Social Welfare and Development DSWD panagos na nagasuporta sa peace development sa Banaang kan Tinambaka kan sidang mag-turnover ni nakasguan para sa trade cycle kan payapa at masaganang pamayanan o pamana Sustainable Livelihood Program sa mamanuaan sa sinambit ng Banaang na ginibok kan kalis na Agosto 21 na presente. Saro sa mga naging beneficiaryo kan programa na niyo ang Agri Rice Organization o Barangay Bataan. Sinda nakaresibinin na total na kasgaan na kantidad na 900,000 de pesos. O ba ito kan programa ini yun na makarabang asin magsuporta sa mga lugar na apektado ka na mga insurhensya arog ka na barangay Bataan. Alagad ang siring na programa ka na gobyerno nasyonal dahil man maibaba o maibababa sa lokal kung may antigos asin pesos kan totoong nagsiserbi. Sinagpapadagat na makan banuan na Mayor Rowela Biusutoy katabang ala opisina ka na Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pamamayuman Mr. Eric Raparde. Nihuli kay ni ang LGU Tinambak asin ang mga Tinambakinyos nagpapasalamat sa sharing programa asin suporta kan DSWD. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Mientras tanto, sa rugsiba ng Paroy Festival sa Barangay sa Baluani, Lagunoy, nagsikad na kasunod ba? Talyas kan Bareta ni Loriana. Nagsikid naman kasugmaan sa rugsiba ng Paroy Festival sa Barangay San Ramon sa Baluani, Lagunoy, Camarines Sur kung saan ipinagbuksan sa paagi ng motorcade na pinagpartisiparan kan manlaglayan ng grupo sin organisasyon kung sa pangilot ng mismo kan mga opisyalis di Barangay Digdi. Sigon kipo ng Barangay Dante Buena pa sa entrevista kang Kakampi mo, subuot dagmang na naman na ilain na mga aktibidades ang mangyayari sa sarunsiman sa selebrasyon kasabay man kan sa indang Barangay Fiesta. Sigon pa sa pahayag kainian sinambit ng festival inaprobaran ng Barangay Council sa paagi ng pagpasaran sa resolusyon kung saan nakapalaman digdi na inian magiging lokal na festival kan sa indang barangay kada taon na idinagdagpaman kainin na sa Banuaan ng Lagunoy ang sa indang barangay sa o ang Barangay San Ramon iyo ang inaapod na rice granary kan Banuaan ng Lagunoy huli man tadigdi iyo ang may pinakamaiwas na kaumahan o tanumanin Paroy na pinagpanday man na kung kaya pinagpanday ang sinambit ng festival kan sa indang barangay sa paagiman kan hiwas kan sa indang tanumanin na Paroy. Mientras tanto, kabaliman sa mga nakalinyadong mga aktibidad di iyo ang search for Binibining Paroy Festival, civic parade, dance showdown, singing competition, fun bike, color fun run, clean and green, float competition, asin man kadakol pang iba. Katagod pa man kani, nagpalayag man ng imbitasyon, road na sa mga Lagunuyon, si punong barangay Dante Buena pa na makisumaro asin makiugma sa saindang pinag-preparar naman layla ng mga aktibidades katakod kan sa indang festival.
Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Lil Oriana, Marinaga. Kakampi John yan ang mga baratang tinaripon gikaligi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Air Partido Kakampi Network News. Thank you, Frank. Ang mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. 6:22 oras gunyan. Isunod na ang mga bareta haliman sa BBS-FM Naga City. Ibarang taduman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakamping John na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS-FM Naga. Sa tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur dakol na mga proyekto sa lado kan infrastruktura ana pagibo araw kanda mga tinampu mga farm to market road na dakulang tabang sa mga parauma na mapadali ada pagdarakan sa indang produkto sa laog kan merkado. Duwa nga solar water system man ana itaon ni Congressman Elre Villafuerte duman sa Pamplona at Camarines Sur initanganing matauanin solusyon ng mga problema sa lado kan tubig maging an eskwelahan daiman pinapabayaan kan mag-amang Villafuerte sa paaginin pagpapakonstruer kan na mga kadagdagan ng mga school building si mga eskwelahan na mayo ni mga covered court pigpabugtakan naman na mabukas pa ni da eskwelahan sa banwaan kan na Pamplona na apodon na Burabo Integrated School dagdag pa ang pagbukas ni tinampo sa Pamplona na masumpay kan San Fernando lagbas sa Pamplona patong sulong dyan sa parte kan banwan kan gaing sa Camarines Sur. Kabus ni kinukonsidera na dakulang proyekto asin tabang sa Pamplona ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte na madaranin dakulang progreso. Uya ang parte kan mga pahayag ni Dennis Imperial, alkalde kan banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Yung mga naka-allocate na mga infra project katabang man kan si governor, si congressman sa sa LGU, mga patinampo, farm to market road, may tigtaw digdi sa moya si congressman ning duwang solar water system yan sa pinakadakulang problema kang banwaan, bakulang ang Pamplona pati sa ibang banwaan nagtaw kayan si congressman. And then duman man pag-abot man sa mga school, dahil niya man girari pinapabayaan si mga mayong covered court pang eskwelahan, pinalaagan niya within span of 2 years pa lang kaming nakatukaw, nakapira ng covered court si congressman, si governor na naliagigdi. May mga school buildings pa yan. Duman yan sa barangay mi. Halos tad duman, sunod-sunod si palaag ng mga project duman. May school covered court, tapos palaagan niya pangunyan through DPWH. May may school building pa duman. And then part na kaya to katong ginigibo ming i-open ming magiging high school, Burabo Integrated School. Dakol pa, may mga dakulang tinampo bypass road from Pamplona to San Fernando, and then lagbas naman ini yung Pamplona patong to loob Gayunsa. Yan po, mga project ni Congressman Digdit, ni Governor. Si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona, Camarines Sur sa entrevista kan BBS News. Mientras tanto, ang LGU kan banwaan kan Pamplona, Camarines Sur focus man ngunyan sa paghatod kan mga basic services sa indang mga constituentes matapos na dai matawanin atensyon kadto kan mga dating mga opisyalis kan Pamplona kabali sa mga basic services na itinatao iyo ang mapadapit sa medical assistance asin mada ada pagkakaigwanin na mga boreal mga nakagat ni Nido, hospital billing sa tabang ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte daina na didipisilan ang mga constituentes kanasambit ng lugar sa sinda mga problema pagabot sa salud. Uya si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Sa Pamplona, so kami, araw kasabi ko, naka-focus lang kami digdiyo sa mga programa, sa lalong-lalo na sa basic services. So yan ang daiming talaga si kabayaan. Kasi mga naging previous na naging problema pag-abot sa basic services na medyo napabayaan or nagkulang sa atensyon. So doon kami nagpo-focus. Pag sinabing basic services, pigpo-focusan mi lalong-lalo na sa sa social, sa medical, malaog dyan si
makatakod ken mga medical services, assistance, burial, yan mga nakakagatido, mga may reseta, may mga hospital billing. So pag mga medyo daradakula, i-endorse mi kay Congressman, Gov. Luigi, and then ugapakit ang programa sa education, part kang social. So kami di nagkakaugama kami digdiyo alas siguro last month ito, pero ang weeks na nakaagi. Kung ang province may educational assistance, so kami nag-iba man kaming paagi para magkatawa man kaming educational assistance program. Duman ang pigpokusan man, duman man sa mga high school, pon grade 7 to 12. Kapag college, ulay mi naman yan ni Congressman and pag college sa ina naman. So kami nag-focus kami sa sa high school. Both junior high and senior high. Si Mayor Dennis Imperial kan Banwaan kan Pamplona Camarines Sur kung sa inda labi-labian pasasalamat sa mga proyektong hatod ninda Governor Luigi Villafuerte asin Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa ladud lokal, mga tulay sa naga na inspeksyon na kan security cluster para sa Piña Francia Fiesta. Boyet Padere sa detalye. Piglibot na kan Joint Operations Center Security Cluster ang mga tulay sa naga katakod kan mga paabutol na aktibidad in koleksyon sa Piña Francia Festival. Sigun kay Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, kay Paul masiguro ang kaligtasan bako lang sa translasyon as in pluvial procession kundi sa iba pang mga aktibidad aron kan parada sa inspeksyon kay Bahanaan City Engineering Office na iling na maray paman ang tulay. Matatandaan September 16, 1972 kan magbagsak o magkulaps ang kahoy pang tulay kan Kulgante, nangyari ini sa kasagsagan kan pluvial procession kung saan abuton sa Sangatos ang nagkagaradan. Mantang problema pa kan security cluster ang naka-estar sa irarong tagtulay asin nagibo pa nin mga istruktura sa riprap, may mga naka-erestar man sa may riverbank, nagdelikado urog na kan mga igwang mga aki. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Department of Agriculture sa Bicol padagos ang pagbantay asin na monitoring unyan na mapugulan ang paglakop kan ESF sa Bicol. 7 banwaan sa laog kan Camarines Sur apektado na kan ESF. Darrell Banya sa detalye. Sa pahayag ng tagapagtaram kan Department of Agriculture digdi sa Bicol na si Lab Guarin, masigot na pigbabantayan ang sa indang kinigibo sa border control sa mga munisipyo asin pagmonitor man kan veterinary service quarantine kan DA tangarig na masiguro na dai na maglako pa ang sinambit ng helang sa mga orig. Sigon pa kigwarin, digdi sa Bicol Region, mantinidong igwang kaso kana ASF ang katanduanes na igwang tulong banwaan ang apektado. Duwa sa Masbate, mantang igwang 7 banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur, arog kan Baaw, Pili, Nabwa o Campo Bula, libmanan asin ang presentasyon. Katakod ka ini, nakipag-coordinar na ang ahensya sa mga provincial asin municipal LGU para sa pagkondusir ng depopulation sa laog ng 5 metros na radius kan ground zero bilang saro sa mga lakdang tangarig na mapugulan ang paglakop kan ASF. Kabali na katuwang sa pagbantay na nagsiserving mga frontliners sa pagkontrol kan ASF, iyo ang mga barangay para sa indang programa na Bye Bye ASF. Padagos man ang pangapudan kan opisyal sa mga agrator na tulos na makipag-coordinar sa indang Municipal Agriculture Office in kaso igwang nanotaran nakakaiba sa indang mga atama na urig. Aurog na daakon naghihelang na ang mga ini. Pinagramduman ni Guarin ang publiko na bawal ang pagbuno sa urig na igwanan ninhelang. Apera digdi igwang pigsusunod na biosecurity measures, mga protocol asinan padagos na pangapudan na mantiniron ang disinfections sa mga tangkal tangarig na malikayan ang sinambit ng helang. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, 32 na mga barangay sa laog kan Camarines Sur diniklara na bilang drug-cleared barangay. Boss Okay Sminda sa detalye. Matrayong pong naidipinsakan nasa 34 barangay o barangay kapitan
kan Camarines-Sur na maging drug cleared barangay. Kini po na sampitan ng aktibidad Agosto 23 alon ni Biyernes sa ginipon deliberasyon kan ang drug declaration kan drug cleared drug free barangays sa Regional Oversight Committee sa Oversight Committee on Barangay Drug Cleared na konsen ginipo sa Sanggunian Panlalawigan Session Hall Capitol Complex Kadlan Pili Camarines-Sur. Ang mga banwaan na igwanin mga barangay na diniklarang drug cleared iyo ang mga minasunod: Baaw, Sagrada, San Isidro, asin San Jose. Kabanwaanin Puhi, San Rafael, Iraya, Santa Justina, Lourdes, asin Santa Elena. Sa Banwaanin Pula, iyo ang Umbaw Heights, San Jose. Sa Banwaanin Kanaman, solamente ang Barangay Lanyaga. Sa Banwaanin del Gallego, Camarines-Sur, Salvacion, Sabang, asin ang Poblasyon 1. Sa Banwaanin Libmanan, Sibuho, Libud 2, Malinaw, asin ang Ibid. Sa Banwaanin Minalabak, iyo ang Baliwag Viejo, Katanusan. Sa Banwaanin Ocampo, solamente ang Barangay Ayugan. Sa Banwaanin Pamplona, Kalawit, asin Salvacion. Sa Banwaanin Pili, iyo ang Olda San Roque, San Agustin. Sa Banwaanin Aragay, solamente ang Barangay Umon. San Fernando, Yuan Rizal, asin an Del Pilar. Sa Banwaanin Tigaon, an Barangay Kuyawyaw, Siringman an Karaykayon. Sa Banwaanin Tinampak, iyo ang Pantat, Binalay, San Antonio. Sa Banwaanin Calabanga, solamente ang Barangay Kinali. Bago idiniklaraan na nasampitan ng mga barangay, nagatubang muna ang mga barangay kapitan sa Oversight Committee na pinanginutan ni Director 3 Edgar Hubay, Regional Director kan Philippine Drug Enforcement Agency Region 5 bilang chairman. Ang mga barangay kapitan, ang matrayon po nindang na idepensa, ang sa indang mga barangay, asin ipinagsabi digdi, ang sa indang mga kampanya, asin paglaban, kaibanan man ang mga Municipal Anti-Illegal Drug Abuse Council o MADAC. Asin duman, ipinagbiklad kan mga ini, an sa indang laban kontra sa illegal na droga, asin pinagsabihan man kan chairman, an sa indang mga dapat nalakdang, tanganing man tiniron ang nasampitan ng pagiging drug cleared kan sa indang mga barangay. Pinanginutan mismo ni Camarines-Sur PNP Provincial Command Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Provincial Director kana PNP Camarines-Sur. Ang nasampitan ng kampanya asin naglalaong pasubot ang Provincial Director na posibleng madagdagan pa ang mga barangay asin hinahalat na lang ang pagdeklarakan sa rong munisipyo na maging drug cleared municipality. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kamping June, iyan ang mga bareta. Digdi sa Broadcast Center kanda 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you mga kakamping radyo sa saindong mga bareta. Alas 6:35 oras ngunyan. At yan sa pagbalik niya mo mga ultimong bareta sa lado lokal. Mga bareta sa luwas kang Pilipinas, Patalaban Baretang Sports. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tugalas, lapas, kakampi mo. Inako ni MNWD Board Chairman Gilbert Albero matapos ang mga serie ng meetings, forum, dialogue, pati naman intervention para hanapan ring remedyo ang problema. Tinawan doon ni Albero na ang mayor talagang kausa kabaluyang bulos kang tubig kang MNWD, iyo anday pa nakakabawi ang spring water na pinagkukunan na supply kanawasa huli kang El Nino phenomenon kung saan mahalat pa ng panahon na magbalik sa normal. Kung ang El Nino phenomenon kaya, 6 na bulan na matian, kay puan maghalat man ng 6 na bulan para makabawi ang supply kang tubig. Sa ngunyan, 30 pumping station kang MWD ang pigdidependehan kang supply kang tubig na nagdadalagan ng haros 22 oras alagad
Bako ining bastante, hulikan na nagdadakon man ang mga miyembros consumidores kabali ang mga bagong darakulang establishmento asin edipisyo na nagagamit ng water booster pump. Napaganaman, daan mga nakalatag kayang plano kang MNWD ang para sa long-term solution asin day pa mga karibidyo sa pangipungunyan sa tubig hulit na kadakol pang pag-aagian na proseso. Mientras tanto, pigparindugan man ni Chairman Albero ang sa pangapudan sa mga miyembros consumidores na magtipo rin tubig sa pagi ng mga balde asin drum para igwang magamit sa mga oras na maluya o kunday man totalmenteng mayong bulos. Sinabi pa ni Albero na bako man gabos na lugar kay Sanaga ang asiniba pang lugar kan sa ilang coverage area ang maluya talaga ang bulos kan tubig. Sa igwaman mga pumping station ang bastante nakapagatuning serbisyo sa mga miyembros consumidores. Dapit man sa pagkapudan kan iba na mag-resign ang mga opisyal asin mga direktor kang MNWD, sinabi ni Albero na iyang pasil gibuhon. Alagad, anday na kayang gibuhon, dulagan ang presenteng problema na dapat hampangon. Sa ori, sinabi ni Albero na bako ini ang panahon ng barasulan, invest tarabangan ang kaipuan halis sa mga miyembros consumidores asin man sa lokal na gobyerno. Ang MNWD, igwang 4 na lorry truck na nagdidistribute ng tubig sa mga miyembros consumidores, bantang ang lokal na gobyerno kanaga, maayo daw sa rong lorry truck na pwede makatabang sa pagbariwas din tubig sa mga barangay kanagang maluyaan supply. Magsubli ka mo sa probinsya, kanakong lorry truck. Sa iba pa mga barata dyan, tungudan, tinawanto ni Congressman L. Villafuerte kan 2nd District ang Camarines Sur asin pamayo ka National Unity Party ang importanteng papel. Nagagampanan ka mga lokal na gobyerno sa pag-regulate sa mga motorcycle for hire o mga two-wheel taxi. Sigun kay Congressman L. Rey, sirarom kang propestong Motorcycles for Hire Act o House Bill number 10424 na aprobado na sa Kamara ng Representantes ang mga lokal na gobyerno. Pwedeng i-deputize ang Land Transportation Office para sa regulasyon kan motorcycle for hire. Sinabi pa ni Congressman El Rey, sinusugo man kang propesto ang LTO na magkibo rin sa rong centralized database kung saan nire-record ang mga pagbalga sa aksidente o ang asin mga aksidente na kinakaimbultuhan ka mga motorcycle for hire. Taganing mapatawan, nin magkakarigong kastigo asin multa ang mga ini. Sigun pa kay Congressman Villafuerte, sinusugo man kang propesto ang Land Transportation Franchising Regulatory Board taganing siguruhon na mga motorcycle taxi platform provider igwang insurance coverage para sa driver asin pasayro asin third party na maimbulto sa aksidente. Suportado man kang kongresista kan Camarines Sur ang payag ni Speaker Ferdinand Martino Valdez na mga motorcycle for hire pakula makakatabang sa mga pasayro kundi matauman ning kabuhayan sa kadakol na Pilipino. Ang House Bill 10424 inapulbaran kang Kamara karakterikon sa lang bulan nin Hulyo. Mientras tanto, sinuporta naman ni Congressman Brian Raymond Yamsuang kang Bicol sa Party ang pagkapunan kang Bureau of Jail Management and Penology. Itaas ang food patinaman medical allowance kang person deprived of liberty sa rarong kang propostong 2025 national budget. Sigun kay Yamsuang, ang presenteng 70 pesos na aldaw na budget sa pagkakaan asin 15 pesos na medical allowance kada aldaw bagong bastante para sa nutritional patinaman health requirements kang PDL. Sa nakalis na pagdangog kang House Committee on Operation sa propostong pundo kang Department of the Interior Local Government, hinagad ni BGMP Director Roel Rivera. Itaas sa 100 pesos ang food allowance asin 30 pesos ang medical allowance ka mga PDL. Ang BGMP na serarom kan DILG. Itinutulad pa ni Yamsuan ang propesto na makrear ng Department of Corrections and Jail Management takaning mas masimbagan ang pangaipo asin mapakaray ang pamahala sa mga PDL. Apor sa kulang na medical allowance, sinabi ni Yamsuan, igwas na lang di size na medical officers asin tulong psychiatrist ang BGMP para sa gamos na PDL na binabantayan kani. Sa rarom kang propostong House Bill 8672, sinabi ni Yamsuan, ibubugtak sa sasanong departamento ang BGMP na yaw sa rarom kang DILG, Correctional and Jail Services na nasa rarom man kang Provincial Government, Bureau of Corrections, Board of Pardons and Parole, asin Parole and Provisional Administration na nasa rarom man kang Department of Justice. Balita sa luwas kang Pilipinas, ngunya na kapunan man si Pope Francis sa mga gobyerno asin baging sa mga pharmaceutical industry. Maghiro tangan ni makakuha ni mga bakuna laban sa Mpox virus o rugna sa mga nasyon na pinakagrabing apektado. Inaalok pa mga Santo Papa mga gobyerno pati lamang pribadong industriya na maghiras ng teknolohiya asin available treatments tanganing bayong isayman
Subot ang kulang sa nababagay na pangaipo medikal. Ibinabali pa ni Pope Francis sa sayang weekly prayers ang mga biktima kanasambit ng virus, particularmente ang Democratic Republic of Congo. Idineklara kang World Health Organization ngunit na bulan na Global Health Emergency. Sa baretang sports, prepararon ang gabos para sa partisipasyon kan Team Philippines sa 2024 Paris Paralympics na masikad sa Miyerkules duman sa France. Inot na mga paraban si Agustina Bantilok na mahataw sa Women's Individual Compound Open Ranking Round sa August 29, araw ng paghahapon oras digdi sa Pilipinas. Sunod na maarangkada si Asian Para Games gold medalist Gerald P.T. Magliwan na balaban sa first hit kan men's 400 meters T52 hit sa 11:13 na pag-aaga oras sa Manila. Mahiling man sa men's 100 meter T52 sa Setyembre 5, aras sa 9 ng pagkabanggi, oras manggilari sa Pilipinas. Mientras tanto, malargaman sa Agosto 31 si Taekwondo Jean Alin, ganapin na si swimmer Ernie Gawilan. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Lunes, Agosto 26, taon 2024. Otro nyato, may panglaog ngunyan. Padagos ang long weekend, hulita ngunyang po National Heroes Day. Sa pagkarang ang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, naantabayaran kita sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringurada, kaibahan naman si Beryl Lucena. Sa KM Kakampi Partido, kaibahan naman si Frank Sotero, asin sa BBS FM. Nakaiba niya itong mga pagriba sa pagkatun ng mga bareta sa pahilot ni Junel Cuba. Sa pangalan ni Michael Garcia, Mike Gravito, kaibahan niya ito sa report sa luwas. Hali po sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibahan ko si Ivan Bulawan sa Radio Teknika. Ako po si Jun Bernas. Mabaros ka sa lubang tabay sa kun sa pagkatudyato ni mga baretang amay. Natabayara sa mga Kamping Radyo, ini po ang Kakampi Network News. KM Kakampi Kamsur.